Pirmahan mo na, ma. Hindi sumigaw si Nix. Mas nakakatakot ang boses niyang malamig. Nasa harap ko ang papel mula sa psychiatrist na hindi ko kailanman kinausap. Nasa gilid ang ballpen at nasa phone niya ang video kung saan mukha raw akong tinutulak ko siya sa hagdan. Tumingin siya sa akin. May manipis ng ngiti. Temporary guardianship lang. Ako muna hahawak ng accounts mo, ng negosyo, pati ng title ng lote sa Antipolo para hindi ka makagawa ng gulo. O gusto mong ilabas ko online na violent ka. Sumulpot sa lock screen niya ang message ni Veronica. Tiyakin mong pipirma siya today. Bukas na ang buyer. Doon ko nalaman hindi lang ako sinisiraan ng anak ko. Ibinibenta na pala niya ako. Comment ka kung anong gagawin mo kung sariling anak mo ang unang gustong magbenta sa'yo. Follow. Kasi mas lalala pa. 3 buwan bago ang araw na iyon. Akala ko pagod lang ako. Ako si Samara Hilario, 44, may-ari ng maliit pero lumalaking Memorial Flower Studio sa Pasig. Hindi ako sosyal, hindi rin kawawa. Marunong akong magtinda, makipag-deal sa punerarya. Tumanggap ng tawag kahit 2:00 ng madaling araw at magpatayo ng arrangement na kayang patahimikin ang isang burol. Ang asawa ko, si Marco, ang humahawak noon ng logistics at suppliers. Lagi siyang may biyahe, Bulacan, Laguna, Batangas, lagi ring may dahilan kung bakit late siya umuwi. Ang anak namin, si Nix, 19, first-year marketing student. Maputi, maganda, marunong ngumiti sa tamang anggulo, at mas mabilis mag-edit ng reels kaysa maghugas ng sariling baso. Noong una, simpleng kalat lang ang napapansin ko, nawawalang resibo, maling amount sa petty cash, isang bouquet na dapat para sa St. Luke's, biglang napunta sa private event sa BGC dahil nalito raw ang rider. Tapos may mga gabi na pagka-uwi ko, para akong nilamon ng ulap. Uupo ako para magbilang ng orders, tapos magigising akong nakahiga na sa sofa, ilaw na lang ng kusina ang bukas. Ma, kanina ka palutang, sasabihin ni Nix, hawak ang luya tea na ipinipilit niya sa akin tuwing gabi. You really need to slow down. Nakakatakot ka minsan. Minsan natawa pa ako. Aba, biglang maalaga? Nag-smirk siya. Bawal na bang magbago? Gusto kong maniwala. Ilang taon ko ring hiniling na tumino ang tono niya sa akin. Bata pa lang si Nix, marunong na siyang pumitik ng luha sa eksaktong sandali na may ibang tao sa paligid. Kapag kami lang, matalas ang dila. Kapag may bisita, parang santita. Noon akala ko, normal na teenage face, hormones, identity, social media poisoning. Anuman ang magaan pakinggan para hindi ko amining may lamat na hindi na basta stress ang tawag. Isang Huwebes, may tumawag sa akin mula sa school niya. Guidance office. Ma'am Samara, concern lang po kami. Nag-open up si Nix na medyo controlling daw po ang environment sa bahay. She mentioned mood swings, verbal aggression, saka fear niya kapag kayo lang dalawa sa bahay. Napahinto ako sa pag-aayos ng white moms. Excuse me? Miter F. 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 Mahinang boses ang sumagot sa kabilang linya. Baka po gusto ninyong mag-family session. Pagbaba ko ng tawag, nakita kong may bagong post sa isang anonymous community page ng subdivision namin. Isang blurred photo ko habang nakatayo sa gate, hawak ang eco bag, caption, "May MGA nanay talagang demonyo pag nasa loob na anibahay." Nasa comments ang usual na mga magaling umamoy ng dugo. Kaya pala laging nakasimangot. Kawawa naman yung anak. Hindi porke provider ka, mabuting ina ka na. Pag-uwi ko, si Nix ang unang bumungad. May tumawag sa'yo, no? Hindi pa ako nakakapagsapatos nang diretso na siyang lumapit. Inilabas ang braso niya. May 3 mahahabang gasgas. Tingnan mo, dahil sa stress ko sa'yo, this happened. Napatitig ako. Anong ibig mong sabihin? Wala. Tumaas ang balikat niya. Baka sabihin mo na naman. Kasalanan ko. Sa kusina,
Tahimik akong nakatayo habang binubuksan ang ref. Lumapit siya sa likod ko. Ma, may collab event ako next week. I need 25,000. Professional team yon. Brands ang kausap. 25? Don't make that face. Kaya mong kitain yan in one funeral setup. Doon ako napalingon. Hindi ka makahingi, manundot ka muna. Ngumiti siya ng walang init. Mas madali kasi kapag guilty ang tao. Kinagabihan, dumating si Veronica Sarmiento na parang lagi maayos ang buhok, amoy mamahalin, may dalang paper bag ng pastries at concern na pwedeng ipangsampal sa mukha. Siya ang matagal ng ninang ni Nix, owner ng skin clinic sa Ortigas. Mahilig magsalita na parang lahat ng problema ay kulang lang sa treatment plan at tamang lighting. Hindi ko siya kaibigan. Kaibigan siya ni Marco bago ko pa siya nakilala. At dahil madalas wala si Marco noon, si Veronica ang laging umaaligid sa bahay sa mga panahong sumasabog ang ugali ni Nix. Ay naku Sam, sabi niya agad, hindi pa ako nakakaupo. Hindi pwedeng puro trabaho ka na lang. Look at you, namumutla ka, hindi na healthy. Healthy pa naman ako para makinig sa sermon mo, sagot ko. Napatawa si Nix, hindi dahil natutuwa siya, dahil alam niyang lalo akong magmumukhang irritable kapag nariyan si Veronica. Naglapag si Veronica ng pastries, saka kinuha ang pisngi ni Nix. Kawawa naman baby girl ko. Ang nipis mo na. Kumakain ka ba kapag hindi sumisigaw si mama? Mahina, pero malinaw na sagot ni Nix. Nix, madiin kong sabi. What? Totoo naman. Umupo si Veronica sa dining chair na para bang siya ang may-ari ng bahay. Sam, you need help. Hindi insulto ang therapy. Hindi rin insulto ang pag-amin na overwhelmed ka. Lalo na at lumalaki ang business mo. Baka gusto mo, kilala ko yung isang psychiatrist sa The Medical City. Very discreet. Wala akong need i-admit. See? Mahinahon niyang sabi kay Nix. Parang case study ako sa harap niya. Ganito ang problem kapag matitigas ang ulo ng mga nanay na achiever. Akala nila atak lahat. Kung dati, sasagot ako. Pero may humila sa isip ko. The way she said discreet. The way Nix watched my face. Not with pain, but with anticipation. Parang may hinihintay silang eksaktong reaksyon mula sa akin. Kaya ngumiti ako ng pilit. Sige. Isipin ko. Nagkatinginan sila. Mabilis lang. Pero nakita ko. Simula noon, sunod-sunod ang maliliit na pangyayari na masyadong magkakadikit para tawaging tsamba. Nawawala ang susi ng filing cabinet ko. Biglang may supplier na tumawag dahil raw tinrush talk ko siya sa text kahit hindi ako ang nagpadala. May isang lumang customer na umatras matapos makatanggap ng anonymous tip na nagkakaproblema sa mental health ang owner. Tapos isang Sabado, pag-uwi ko galing wake sa Marikina, nakita kong bukas ang kwarto ko at nakakalat ang mga documents sa aparador. Nix, sigaw ko. Lumabas siya sa hallway na naka-silk robe, hawak ang ring light. Why are you yelling? Sinong pumasok dito? Baka ikaw. You've been forgetting a lot lately. Hindi ako tanga. Hindi siya natinag. Hindi ko sinabi yan. Tumingin ako sa dresser. Nandun pa ang velvet box ng earrings ng nanay ko, pero bukas, sa medicine tray ko, may isang bote ng maintenance na kalahati na lang kahit bagong bili. Anong ginawa mo sa gamot ko? Nagkunwari siyang nasaktan. Grabe, pag may mali, ako agad. Mula sa sala, boses ni Veronica, Sam, wag mo namang pagbintangan ng bata. Hindi ko alam na nandoon siya. Hindi ko rin alam kung bakit lagi na lang siyang nandoon sa mga sandaling dapat wala siya. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil akong uminom ng luya tea na si Nix lang ang naghahanda. Itinatapon ko palihim sa halamanan sa likod. 3 araw akong walang blackout. Walang lumulutang na pakiramdam. Walang biglang antok sa gitna ng spreadsheet. Sa ika-4 na gabi, sinadya kong magpanggap. Tinapos ko ang kalahati ng tsaa. Ibinaba ko ang mug. Saka ako umakting na nanlalabo ang mata. Parang nahihilo ako. Tumayo agad si Nix. Hindi takot ang nasa mukha niya. Excitement, see? Sabi ko na nga ba, sabi niya.
tapos mabilis na nag-type sa phone. Narinig kong nag-vibrate ang akin. Message galing kay Veronica. Binigay mo ba yung second dose? Nanigas ang likod ko pero hindi ako gumalaw. Makalipas ang 2 minuto, marahang bumukas ang pinto ng kwarto ko. May paang lumapit sa dresser, kalansing ng bote, tunog ng drawer. Pinikit ko pa rin ang mata hanggang sa lumabas siya. Pag-alis niya, tumayo ako. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko ang medicine tray. Ang isang bote ng vitamins, napalitan. Hindi na vitamins ang laman. Maliit na puting tableta, walang label. Hindi na pagod ang problema ko. May nagpapabagsak sa akin ng dahan-dahan, gabi-gabi, sa sarili kong bahay. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagsumbong agad kay Marco. Sa totoo lang, iyon ang unang instinct ko. Tawagan ang asawa ko. Sabihin, umuwi ka. Sira na ang bahay natin. Pero sanay si Marco na humawak ng gulo sa 2 paraan lang. Una, patahimikin. Pangalawa, ipagpabukas. Kapag negosyo, decisive siya. Kapag anak namin ang issue, bigla siyang nagiging diplomat na walang posisyon. Teenager lang yan. Hindi naman siguro ganon. Usap-usapan natin pag-uwi ko. Ilang taon kong narinig iyon habang ako ang sumasalo sa bagsik ni Nix. Kaya sa pagkakataong ito, ayokong maunahan ng paliwanag ang ebidensiya. Kinabukasan, dumaan ako sa isang botika sa kabilang bayan at pinatingin ko ng pasimple ang tableta sa kakilala kong pharmacist. Hindi siya pwedeng maglabas ng formal report ng walang proseso, pero ang sabi niya, mukha itong sedative. Hindi dapat hinahalo sa maintenance mo. Delikado, lalo kung nagtatrabaho ka at nagmamaneho. Paglabas ko, tumambad sa akin ang init ng hapon ng Pasig, pero mas malamig ang likod ko. Gabi-gabing ginagawa iyon sa akin ng sarili kong anak, at hindi dahil gusto niya lang akong tulugin. May mas malaking pakay. Pag-uwi ko, maaga akong dumating. Narinig ko agad ang boses ni Nix mula sa likod bahay. Nasa phone siya, naka-speaker. Hindi niya alam na nakabukas ang service door. Hindi ko na kaya ang attitude ni Mama, sabi niya. Dramatic ang timpla. Kanina na naman, nanginginig siya tapos ako pa pinagbintangan. Boses ni Veronica ang sumagot. Relax. Mas convincing kung may witness. Next time, make sure may video. Kahit audio lang. We need documentation. Napakapit ako sa door frame. Pero ang bagal ni Daddy. Reklamo ni Nix. Laging pag-usapan natin. Kung hihintayin pa natin siya, mauunahan tayo ng buyer. Then push harder. Hindi ba malapit na yung anniversary memorial ng lolo mo? Sabihin mo gusto mong magtayo roon ng content house or event space in his honor. Paawa effect works. At kapag nagwala siya, that helps us. Huminga ako ng mabagal, lote, buyer, documentation. Hindi ito simpleng pagwawala ng spoiled na anak, niluluto nila ako. Tahimik akong umatras at umakyat sa kuwarto. Doon ko tinawagan ang isang tao na hindi ko nakausap ng halos 4 na taon, si Olan, pinsan ng dating empleyado ko, installer ng CCTV at computer systems. Dati namin siyang kinuha para sa shop noong may nawawalang collections. Ma'am Sam? Gulat niyang bati. Long time Kailangan kita ngayong gabi. Discreet. Cash. Dumating siya pasado 10:00, nang tulog na kunwari ang buong bahay. Inikot niya ang kwarto ko, office nook, kusina, hallway, at likod bahay. May ilalagay tayong hidden cams dito, saka dito. Kung gusto niyo rin, pwede kong i-clone ang deleted data sa isang old device kapag may mahawakan tayo. Walang ibang makakaalam, hindi kahit asawa ninyo. Napatango ako. Mas mabuti. 3 gabi pa lang, may nakuha na kami. Sa unang video, si Nix mismo ang pumasok sa kwarto ko, binuksan ang medicine tray, tapos nagpalit ng laman ng bote. Sa pangalawa, nag-scratch siya ng sariling braso gamit ang dulo ng hair clip, saka kumuha ng selfie na luhaan. Sa pangatlo, mas malala, pumasok si Veronica sa bahay bandang tanghali, walang tao kundi sila ni Nix, may inilabas siyang folder. Pag napirmahan ito, sabi niya, temporary access muna sa accounts. Tapos susunod ang spa sa property. Paano kung maghinala si Mama?
Tanong ni Nix. Ngumiti si Veronica. Hindi na siya maghihinala kapag naniwala na siyang unstable siya. Napasandal ako sa upuan habang pinapanood iyon sa phone ni Olan para akong nasusuka. Pero malinaw na malinaw ang pakiramdam ko. Hindi ako nababaliw. Pinapaikot nila ako. Ma'am, maingat na sabi ni Olan. Do you want me to back everything up in 3 places? 5. Sagot ko. At gusto ko rin malaman kung sinong nagpo-post sa subdivision page at sa ibang anonymous accounts. Ngumiti siya ng manipis. Sige, hanapin natin. Ilang araw kaming nagsumikap ng parang mga magnanakaw sa sarili kong buhay. Habang sa harap ni Nix at Veronica ay kumikilos akong pagod, malilimutin at minsan ay iritable para lalo silang kampante, sa likod ay pinagdurugtong ko ang mga butas. Lumabas sa digital trace na ang anonymous posts tungkol sa akin ay galing sa iisang Wi-Fi cluster na madalas gamitin sa clinic ni Veronica. May iisang reserve phone na paulit-ulit lumilitaw sa login patterns. May draft pa ng caption. Hindi. Lahat ng motherhood. A blessed minsan curse. Hindi pa rin iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit, hindi nag-iisa ang anak ko sa paggawa ng kuwento. Sinusundan siya ng mga taong handang pumalakpak basta may kontrabidang maituturo at ako ang pinakamadaling kontrabida. Dahil ako ang tahimik na babae na laging pagod at hindi marunong mag-cry on cue. Sa gitna ng lahat, umuwi si Marco na may dalang pasalubong na kasoy at pagod ng ngiti, parang normal pa rin ang mundo. Miss na miss kita, sabi niya, yumakap sa akin sa kusina. Ramdam ko ang pawis at alikabok ng biyahe sa polo niya. Ilang taon ko ring ito ang comfort ko, kahit absent siya, kapag umuuwi siya, parang may kasama na ulit ako sa laban. Kaya noong gabing iyon, muntik na akong bumigay at sabihin lahat. Pero pumasok si Nix, naka-house dress, namumugto ang mata na halatang minanufacture para magmukhang fresh na iyak. Daddy, bulong niya, can we talk? At wala pang 5 minuto, nasa patio na silang dalawa habang ako ang naiwan sa loob, nakatanaw sa salamin na para akong multong nanonood ng sariling pamilya. Kita ko ang paghawak ni Nix sa braso ng ama niya. Kita ko ang malalim na buntong hininga ni Marco. Kita ko ang paglingon niya sa bahay, sa bintana, sa akin, na parang may gustong itanong pero pinili na lang ipagpaliban. Pagpasok niya, tahimik siya. Anong sinabi niya? Tanong ko. Sam. Umupo siya. Pinagkiskis ang noo. Baka kailangan mo talagang magpahinga. Hindi naman kita inaakusahan. Pero sabi niya, napapadalas daw ang pagbabato mo ng gamit saka yung biglang pagtaas ng boses. Naniniwala ka? Hindi ganon kasimple. Siyempre hindi ko alam ang buong nangyayari rito. Lagi akong wala. Pero naniwala ka agad. Tumaas ang boses ko ng kaunti. Sapat lang para marinig ni Nix sa taas. Narinig ko nga ang mahinang tunog ng pinto niya. Nakikinig. Sam, hinaan mo, sabi ni Marco. Tingnan mo, ganito na naman. Napatawa ako. Totoong tawa, pero mapait. Ganito na naman? Ako na naman? Wala siyang naisagot. At sa katahimikang iyon ko, naintindihan ang pinaka-epektibong uri ng pagtataksil. Hindi yung lantarang paninira, kundi yung taong kilala ka ng matagal pero mas pipiliing magduda kaysa manindigan. Hindi ko pa rin inilabas ang ebidensiya. Hindi pa panahon. Sa halip, kinabukasan, nag-alok ako ng pambihirang lambot. Nix. Sabi ko habang nag-aalmusal kami, naisip ko yung gusto mong project sa Antipolo. Baka pwedeng pag-usapan. Nabitin ang kutsara niya sa ere. Talaga? Depende sa plano mo. Gusto ko namang marinig. Mabilis siyang lumiwanag, ganoon kadali. Kapag may pakinabang, kaya niyang maging anak ulit. Naglatag siya ng kung ano-anong idea, content house, events place, wellness shoots, mountain cafe, short stay villas. Masyadong detalyado para sa isang batang nagsasabing impulse lang ang lahat. May market positioning, may pricing, may line pa na sayang ang lupa kung hindi papakinabangan. Teka, sabi ko, sinong tumulong sa'yo gumawa nito? Wala, ako lang.
Nagsinungaling siya nang hindi kumukurap. Pwede mo bang i-email sa akin lahat? Sure. Kinagabihan, dumating ang deck. Hindi galing sa laptop ni Nix. Ang metadata. Galing sa device na nakapangalan sa VSM Clinic Management. Veronica Sarmiento. Mas naging malinaw ang habol nila. Hindi lang simpleng panggagatas. Gusto nila ang lote ng pamilya ko sa Antipolo. 2,000 metro, lumang bahay, tanaw ang bundok, lupang ayaw galawin ng tatay ko. Dahil iyon lang ang bagay na hindi niya ipinagbili kahit gipit kami noon. Matagal nang may mga gustong bumili, pero lagi kong tinatanggihan. Hindi pa developed ang paligid ng husto, pero alam kong pataas ang value dahil may bagong access road na gagawin. Maraming beses na akong nilapitan ng brokers. Lagi kong sagot, hindi for sale. Biglang nagkaroon ng buyer, sabi ni Veronica sa message. Ibig sabihin, may kausap na sila. Nang gabing iyon, lumapit si Nick sa akin na parang walang bahid ang kaluluwa. Tumingin ako sa kanya ng matagal. At hindi mo rin dapat ipinagpapalit ang ina mo kapalit ng lupa. Natawa siya. Hindi masaya. Hindi rin galit. Parang nainis lang na may linya akong hindi scripted ng plano niya. Drama, sabi niya, sabay talikod. Pagkasara ng pinto niya, nag-message si Olan. May nakuha akong audio, malala. Pinuntahan ko siya sa kotse niya, sa kanto, para hindi mahalata. Inabot niya ang isang second phone at pinlay ang file. Boses ni Nix, boses ni Veronica. Nasa loob sila ng klinik. Kung kailangan, sasabihin kong sinakal ako ni Mama, sabi ni Nix. Huwag agad, save the stronger ammo. What if magmatigas si Daddy? Madaling paikutin ang guilty husband. Mas importante si Sam. Kapag na-file na ang petition na unstable siya, tayo ang hahawak sa business decisions. Half sa akin, half sa'yo. Relax. You'll get your share. Huminto ang recording. Napapikit ako. Business decisions. Hindi lang lote. Pati negosyo ko. Lahat. Ma'am, mahinang sabi ni Olan. This is organized. Hindi na siguro ako pwedeng umasa sa simpleng confrontation, sabi ko. Hindi na. Tumingin ako sa madilim na kalsada sa labas ng windshield. Good. Doon nagsimula ang ibang bersyon ko. Hindi na yung inang laging nauunang magpaliwanag. Hindi na yung babaeng umaasang mahihiya rin balang araw ang mga nanakit sa kanya. Kailangan kong maging mas tahimik kaysa sa kanila, mas mapagpasensya at mas masama kung kinakailangan. Sumunod na linggo, ako mismo ang naglatag ng pain. In 2 weeks, sabi ko sa hapag, ihahandle natin dito sa bahay ang memorial dinner para sa anibersaryo ng Lolo Santi mo. Invite whoever you want. Since gusto mong ipresent ang vision mo sa lote, gawin mo, family only, plus a few business people. Napasigaw si Nick sa tuwa. Really? Really? Mula sa kabilang upuan, napatingin sa akin si Marco. Gulat siya. Alam niyang ilang taon kong iniiwasan ang usapan tungkol sa lupang iyon. Pero ngumiti lang ako na parang ito ang natural na desisyon ng isang nanay na gustong bumawi. Pagkatapos kumain, hinarang niya ako sa laundry area. Anong nangyayari? Wala. Baka tama kayo. Baka masyado akong controlling. Sam, hindi ba iyon ang gusto ninyong marinig? Hindi na siya nakasagot. Minsan sapat na ang kalahating katotohanan para mas lalo silang maging kampante. Habang abala si Nix sa paggawa ng invitation at mood board, ako na may nag-ayos ng ibang lista. Una, lawyer ko si Attorney Pia, kaibigan ng pinsan ko na matagal nang humahawak sa permit issues ng studio. Pangalawa, isang licensed psychologist na ni-refer niya para mabasa ang peking assessment na ipinapakitang draft ni Veronica. Pangatlo, isang notary na kilala namin na maaaring tumestigo kung may forged signatures o suspicious pa. Pang-apat, 2 reporter mula sa local lifestyle and business beat na may utang na loob sa akin dahil ako ang nag-sponsor ng floral setup sa event nila noon. Hindi ko sila inimbitahan para gumawa ng eskandalo. Inimbitahan ko sila para may witness na hindi kayang burahin sa GC lang.
Sa araw-araw na paglapit ng memorial dinner, lalong sumasama ang asal ni Nix dahil pakiramdam niya panalo na siya. Pag sa akin na ang studio, rebrand natin, too old school ang Memorial Flower Studio. Pag sa akin na ang lote, baka hindi na kita bigyan ng room doon. Ma, ang problema sa'yo, hindi ka marunong kumita ng sexy. Kapag naririnig ni Marco ang ilan sa mga banat niyang iyon, napapailing lang siya. Nix, respeto, pero mahina. Palaging mahina. Para bang may kota lang siya ng pagdidisiplina at ayaw niyang maubos sa sariling bahay. Isang hapon, habang nasa stockroom ako, narinig kong kausap ni Nix si Jethro sa speakerphone. Si Jethro ang latest niyang boyfriend, may motor, may tattoo, may vlog na puro bravado at wala namang tunay na engagement. Hindi ako sold sa kanya ni minsan. Sabihin mo sa buyer, wag muna atat, sabi ni Nix. Pag napirmahan ni Mama ang papers, easy money na. Kaya lang gusto ni Tita V ng malaking cut. Sumabat si Jethro, tumatawa. Dapat sa'yo mapunta lahat, anak ka, syempre. Pero okay na rin, basta makaalis na ako rito. Promise mo, pag nakuha natin yan, hindi mo na ako iiwan. Tumawa si Nix ng malambing. Depende sa ugali mo. Pumikit ako sandali. May kung anong nabiyak sa loob ko. Hindi dahil may boyfriend siyang kausap tungkol sa pagnanakaw sa akin, kundi dahil ang tono niya roon ang tonong kailanman hindi ko nakuha bilang ina, magaan, malandi, buhay. Sa akin, puro pangungotong, paghamak at kalkuladong luha. Pero wala nang espasyo ang awa sa panahong iyon. Kung iiyak ako, dapat, pagkatapos na ng giyera, dumating ang memorial dinner na parang ordinaryong family gathering, warm lights sa garden, white orchids at candles. Paborito ng tatay ko ang simpleng pagkain, kaya pinaghain ko ng kare-kare, grilled bangus, ensaladang mangga at kapeng barako. Dumating ang mga tiyahin, 2 pinsan, ilang kasamahan ni Marco sa logistics, isang broker na kunwari invited dahil friend of a friend, si Veronica syempre, at si Jethro, na nakabarong pero halatang nakikipag-away sa manggas niya. Si Nix ang sentro agad ng gabi. Fresh makeup, pearl dress. Mabilis ang yakap sa mga bisita. Mabilis ding bumulong ng "I'm so happy Mama finally trusts me." Narinig ko iyon. Ilang ulit. Iisang script. Bago magumpisa ang dinner proper, nag-toast si Marco para sa lolo ni Nix. Mahaba, safe at puno ng salitang family. Tiningnan ko ang mukha niya habang nagsasalita. Gwapo pa rin sa anggulong iyon. Solid pa rin pakinggan sa harap ng ibang tao. Minsan, doon ka talaga maluloko sa bersyon ng isang tao na madaling mahalin ng audience. Pagkatapos ng toast niya, si Nix naman, "Lolo loved vision," sabi niya, hawak ang glass. "And I think the best way to honor him is to make his Antipolo property alive again. Not as a burden, not as a frozen memory, but as a place where legacy earns." May pumalakpak agad. Si Veronica. Sumunod ang iba. Nagpatugtog si Nix ng maliit na presentation sa TV, sa garden. Renderings, cafe deck, event lawn, small villas, wellness brand tie-ups. Kahit sino talagang hindi mapaghihinala, mapapawaw. Ganoon ang galing ang plano o mas tamang sabihing, ganoon kagaling ang taong gumawa ng plano para sa kanya. Pagkatapos ng huling slide, tumingin siya sa akin sa harap ng lahat. "Ma, ready ka na bang i-entrust sa akin ang susunod na chapter ng family legacy?" Tahimik ang buong garden, pati ang mga plato parang huminto sa paglagabog. Ngumiti ako. Ready na rin akong ipakita ang buong kwento. Hindi pa ako tumatayo. Nakita ko nang bumigat ang tingin ni Veronica. Instinct. Takot. Alam ng mandaraya ang amoy ng kapwa mandaraya kapag biglang nagbago ang timpla ng hangin. Kinuha ko ang remote sa mesa. Bago tayo pumalakpak sa vision board, gusto ko sanang linawin kung gaano kalinaw ang vision ng anak ko. Natawa ang isa kong tiyahin, akalang biro, hindi ako ngumiti. Pinatay ko ang presentation ni Nix. Sa screen, lumitaw ang petsa at oras mula sa hidden camera sa kwarto ko. Tahimik na kuha lang ng dresser, medicine tray at kama. Pumasok si Nix sa frame. Walang makeup,
walang audience, walang luha. Binuksan niya ang bote ko, ibinuhos ang tablets at pinalitan ng ibang tableta mula sa maliit na ziplock. Ma, what is this? Tili niya agad. Hindi ko siya pinansin. Sinundan ng pangalawang clip. Si Nix ulit. Sa banyo hallway. Kinukuskos ng matalim na dulo ng clip ang sariling braso, saka humaharap sa front cam, nanginginig ang labi. Third clip. Si Veronica sa kusina, inilalapag ang folder, malinaw na malinaw ang boses. Pag napirmahan ito, temporary access muna sa accounts, tapos susunod ang SPA sa property. Nagkagulo agad ang paligid, may tumayo, may napamura. Yung broker na inimbitahan ko, umayos ng upo na parang gustong maglaho. Si Jethro, napatingin kay Nix na parang unang beses niyang nakita ang totoong mukha nito. Edited yan. Sigaw ni Nix. Deepfake. You can fake anything now. Sige, sabi ko. Pakinggan natin yung audio. Pinatugtog ko ang recording ni Olan. Boses ni Nix, boses ni Veronica. Documentation. Petition. Half sa akin, half sa'yo. Mas mahalaga si Sam. Kapag na-file na ang petition na unstable siya, tayo ang hahawak sa business decisions. Napahawak sa dibdib ang isa kong tiyahin. Diyos ko, anong business decisions? Tanong ng pinsan kong si Rafi. Mariin. Sam, anong meron? Merong 2 tao dito. Sagot ko, na ilang buwan akong sinubukang drogahin sa sariling bahay ko para magmukha akong mentally unstable. Target nila ang negosyo ko at ang lupain ng pamilya ko. Tumayo si Nix, nanginginig sa galit. Hindi totoo yan. You've always hated me. Lahat gagawin mo para ipahiya ako. Talaga? Tahimik kong tanong. Kasama roon ang paglalagay ng sedative sa sariling maintenance ko? Sumingit si Veronica, mahinahon pa rin kunwari. Samara, enough. You are humiliating your daughter over household misunderstandings. Ang dami nang na-establish sa psychology about surveillance misinterpretation. In plain Tagalog, Veronica, putol ko. Mahilig kang mag-English kapag gusto mong magmukhang malinis. Kumunot ang noo ni Marco. Veronica, totoo ba to? Bumaling siya kay Marco. Biglang may basag ang tinig. Marco, don't look at me like that. I was helping. I was trying to protect Nix from Sam's episodes. Doon ako tumawa. Episodes? Sige, pakita natin ang reseta. Inilabas ko ang maliit na evidence envelope. Nasa lab results na ito. Hindi ko yan gamot. Sedative yan. Mula sa dulo ng mesa, si Attorney Pia ang tumayo. For everyone's awareness, I have copies of the findings and the digital backups. Kung may magtatangkang burahin ang footage tonight, too late na po. Ramdam kong lumamig ang hangin sa garden. Nawala ang social smile ng lahat. Totoong mukha ang lumabas yung gutom sa katotohanan, sa kahihiyan ng iba, sa pagliko ng kwento. Hindi na ito family dinner. Trial na ito. Sino ang buyer? Tanong ko, nakatingin kay Veronica. At bakit mo minamadali ang pirmahan kung concern ka lang pala sa mental health ng anak ko? Hindi siya sumagot. Si Nix ang unang naputol. Because the property is wasting away. Lahat ng bagay sa buhay mo, laging may sentimental garbage. Lolo is dead, the lot is dead, and your business is disgusting. Patay, lamay, bulaklak kahit kailan hindi ka marunong gumawa ng buhay na bagay. Tumahimik ang lahat. Mabagal kong ibinaba ang baso. Ayos. Salamat. Mas madaling lumabas ang totoo kapag galit ka. Ang totoo? Nangingilid ang luha niya. Pero halatang hindi. Dahil nasaktan. Dahil nahuli. Ang totoo. Sawa na ako sa iyo. Sawa na akong ikaw lagi ang bida sa sakripisyo story mo. Ikaw ang pagod. Ikaw ang nagtrabaho. Ikaw ang nagtiis. Paano naman ako? Ako, yung lumaki sa bahay na puro utos. At patay ang usapan. Patay ang usapan dahil bawat usapan ginagawa mong transaksyon. Napalapit si Marco sa amin. Tama na, pero hindi na pwedeng tama na. Hindi pa ito dulo. Intro pa lang ito sa mas madilim na bahagi ng plano nila.
Dahil sa mismong sandaling iyon, biglang nagsalita ang broker na tahimik kanina. Marco, sabi niya, akala ko ba ayos na ang family mo rito? Sabi ng tao mo, ready na ang transfer pag may authority na. Napalingon ang lahat kay Marco. At doon ko nakita ang unang totoong bitak sa mukha ng asawa ko. Parang may humampas sa mesa nang hindi naman gumalaw ang kahit sino. Anong ibig niyang sabihin, Marco? Tanong ko. Tumigas ang panga niya. Hindi ko alam kung anong sinasabi nito. Umubo ang broker, halatang gusto ng umurong. Ang sabi sa akin ng contact mo, may internal family issue lang pero approved in principle na raw ang sale basta makumpleto ang authority. Sinong contact? Singit ni Attorney Pia. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sumulyap siya kay Marco. Mali. Napakalaking mali. Answer the question. Malamig na sabi ni Pia. Si Veronica ang biglang tumayo. This is ridiculous. Isang memorial dinner ginawang entrapment. Sam, if this is your revenge fantasy, kawawa ka naman. Umupo ka. Sabi ko, hindi ako sumigaw, hindi ko kailangan. Umupo siya. Tumingin ako kay Marco. Ikaw ba ang contact? Sam, makinig ka muna. Ayokong makinig sa arrangement. Sagot ang gusto ko. Ikaw ba ang contact? Hindi siya sumagot agad. At kapag ang isang lalaki ay hindi makasagot sa tanong na oo o hindi, kadalasan oo ang sagot. May utang ka? Tanong ko. Namutla siya. Hindi ganun kalaki. Halos sabay-sabay ang paghinga ng mga bisita. Hindi ko tinanong kung gaano kalaki. Tinanong kita kung may utang ka. Yes. Magkano? Sam, we can discuss this privately. Na. Public na ang ginawa niyo sa akin. Gusto ko ring public. Ang sagot. Ibinagsak ni Nix ang tinidor niya. Daddy, say something. Doon sumabog si Marco. Lahat kayo gusto ng sagot na parang may 10 segundo ako para ayusin ang buhay namin. Oo, may utang ako. Nasabit ang pera sa isang expansion deal. Hindi ko intensyong mangyari yon. Anong deal? Tanong ko. Hindi na siya makatingin sa akin. Cold storage facility sana. May partner akong tumakbo. Magkano? 28 million. May napasinghap. Ang isa kong tiyahin muntik nang mahulog sa upuan. Napakapit ako sa lamesa. 28 milyon? Hindi lahat due agad. Pero enough para ibenta mo ang lupang hindi sayo? Hindi ko binibenta. Sigaw niya. Hinahanapan ko ng paraan. Through her? Itinuro ko si Veronica. Tahimik na sandali. Tapos sa wakas, si Veronica ang sumagot. Hindi na mahinhin. Someone had to think practically. Hindi mababayaran ng floral arrangements at sentimental value ang ganitong klasing problema. Natawa ako. Dahan-dahang tumingin sa akin si Marco. Ang mga mata niya, pagod, guilty, at may bahid ng inis na parang ako pa ang nagpapasikip sa dibdib niya. Veronica knows. Investors. Investors. Ulit ko. Nangingislap ang loob ko. At kapalit, gusto niya ng cut at para mas madali ang bentahan. Siniraan niyo ako sa school ng anak natin, sa subdivision, sa online, at nilagyan niyo ako ng sedative para mawalan ng kontrol. Hindi ko alam yung sa gamot. Bigla niyang sigaw. Nilingon ko siya. Hindi mo alam? Hindi. Umikot siya kay Nix, kay Veronica. Hindi ko alam yan. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, mukhang totoo ang pagkabigla niya. Pero hindi sapat. Kahit hindi niya alam ang sedative, alam niya ang planong kailangan akong alisin sa gitna. Alam niya ang buyer. Alam niya ang urgency. At pinili niyang huwag sabihin. Bago pa siya makahanap ng bagong paliwanag, nagsalita si Nix, galit at nagpanik. Ano ba, Daddy? Huwag ka ngang magmalinis. Ikaw nga ang nagsabi na hindi nakikilos si Mama hanggat hindi natatakot. Nix, sigaw ni Veronica. Lahat na. Lahat ng ulo nakabaling sa kanila. Mabagal akong huminga. Ano ang sinabi ni Daddy mo? Umiling si Nix. Napaatras. Wala. Uulitin ko. Ano ang sinabi ni Daddy mo? Na natuyo ang lalamunan niya.
na kailangan ka raw matauhan, na hindi ka raw bibitaw hanggat hindi mo nararamdaman na may mawawala sa'yo. Hindi na ako nasaktan. Beyond sakit na iyon, mas matalas na, mas malinaw. Parang biglang nag-focus ang lente sa pinakamasamang larawan. Kaya ako ang pinili ninyong takutin, sabi ko. Hindi dahil mahal niyo si Nix, hindi dahil concerned kayo sa family, kundi dahil ako ang pinakamadaling gawing obstacle. Sam, bulong ni Marco. Umiling ako. Huwag mo akong tawaging Sam, na parang tayo pa rin yung dati. Tahimik ang garden, pero sa labas may dumaan na motor at may tumahol na aso. Ang ordinaryong buhay sa labas ay patuloy lang, samantalang ang akin ay dinudukot sa harap ng mga plato at kandila. Akala siguro nila iyon na ang pinakamabigat na maibubunyag ko. Hindi pa. Inabot ko ang isang envelope kay Attorney Pia. Siya ang nagbukas at naglabas ng kopya ng application para sa temporary conservatorship. May isa pang gustong malaman ang lahat. Sabi niya, ang petition na ito, hindi lang para sa household safety. Kapag na-approve, ang temporary financial representative ay tumigil siya. Hindi dahil nagdadalawang isip, dahil gusto niyang marinig mismo ng lahat. Si Nix Hilario, sabi niya, tahimik na tumulo ang candle wax sa mesa. Anak ng mura. Nang pinsan ko sa ilalim ng hininga, tiningnan ko si Nix. Maliit ka pa lang, tinuturuan na kitang pumirma ng maayos. Hindi ko alam na sa ganito mo gagamitin. Nanginginig siya, pero hindi pa rin umaatras. Karapatan ko naman iyon. Ako ang anak. Anak? Mahina kong sabi. Anak na naghihintay lang ma-declare na incompetent ang nanay para makuha ang negosyo? Ikinuyom niya ang kamay niya. At least ako, may vision. Ikaw puro takot. Napatango ako ng dahan-dahan. Sige, since gusto mo ng buong katotohanan, ibibigay ko sa iyo. Doon ko kinuha ang huling folder na hindi pa nila nakikita. At doon nagsimula ang mas malupit na twist. Akala ng lahat dito si Veronica ang utak, sabi ko, at si Marco ang mahinang lalaking naipit sa utang. Convenient yan. Madaling intindihin. Madaling husgahan. Pero kulang. Nilapag ko sa mesa ang printouts ng chat logs. Hindi ako techie gaya ni Nix, kaya kumuha ako ng mas magaling. Na-recover namin ang deleted backups sa luma niyang laptop, sa cloud, at sa reserve phone na ginagamit sa pag-post sa anonymous pages. Binalingan ako ni Nix. Namumula ang mukha. You invaded my privacy. Tinangka mong wasakin ang isip ko. Wala ka ng privacy privilege sa akin. Ipinakita ko ang unang screenshot sa TV. Group chat name, Project Sunrise. Members, Nix, Veronica, at isang number na kalaunan ay nalink kay Jethro. Sa taas, petsa 2 buwan bago ang unang anonymous post. Nix, kailangan si Mama ang mukhang unstable, hindi si Daddy. Veronica, kaya nga tayo magdo-document. Nix, hayaan mong isipin ng lahat na ikaw ang mastermind kung kailangan. Basta sa dulo, akin ang business. Si Daddy, madaling paikutin pag guilty. Jethro, basta may budget na tayo sa ride shop at condo. Nix, I said, wait. Pag nalock si Mama sa facility, automatic ako hahawak ng studio. Then we sell the lot. Tita V gets her cut. Daddy gets his debt solved. Then out na tayo. Parang may malaking basag na salamin sa gitna ng hapag at lahat kami ay napilitang tignan ang sari-sarili naming hiwa. Si Veronica ang unang nag-react. Sinungaling ka. You told me. She, sabi ko. May audio pa. Pinatugtog ko ang voice note. Boses ni Nix. Malinaw, malamig, walang baby girl tone. Tita, huwag kang masyadong ma-attach. Pagtapos na to, pwede kitang ituro as source ng smears. Wala namang maniniwala sa akin kung sasabihin kong ako ang nagplano. Anak ako. Napaupo si Veronica na para bang binunot ang tuhod niya. You little, don't, sabi ni Nix, hindi na umiiyak. Sa isang iglap, nawala ang damsel act. Lumitaw ang totoong yabang. You needed me too.
Tumingin siya sa akin, diretso. Oo, ako ang nagplano ng malaking parte. So what? Lahat naman kayo naggamit ako noon pa. Ikaw gusto mo akong gawing extension ng sacrifices mo. Si Daddy, gusto niya akong gawing dahilan para manatili kayong pamilya sa paningin ng ibang tao. Si Tita V, ginagamit ako para may saysay ang pag-ikot niya rito. Why can't I use all of you back? For kambing inikander, walang nakahinga. Mas masakit pala ang sandaling hindi na nagtatago ang sariling anak kapag hindi na siya palusot. Kapag kusang lumalabas ang kulimlim at ipinagmamalaki pa. Hindi kita ginamit, sabi ko. Halos pabulong. Tumawa siya, tuyo. Really? Simula bata ako, lahat may script. Mag-thank you ka. Mag-aral ka. Huwag kang sumagot. Huwag mong ikahiya ang business natin. Huwag ganyan suot mo. Huwag ganyan barkada mo. Lahat may shape na gusto mong suotin ko. Di fine. Gumawa rin ako ng shape para sa'yo. Monster Mom. Effective, di ba? Effective ka talaga, sabi ko. Pati sarili mong ama. Ginawa mong phone. Napatingin si Marco sa kanya na parang hindi niya nakilala. Nix, she shrugged. Don't look at me like that. You benefited. Tama siya. Pero hindi ibig sabihin noon wala ng responsibilidad ang bawat isa. Mas naging madumi lang ang laro. May isa pa, sabi ko. Sa screen, lumitaw ang scanned policy documents, corporate key person insurance under Hilario Memorial, Flora and Events. Insured party, Samara Hilario. Secondary emergency signatory, Marco Hilario. Additional contingent authority in the event of prolonged mental incapacity under board resolution draft na peke at may forged signature ko. Nagulo ulit ang paligid. Board resolution? Bulalas ni Rafi. Wala namang board. Sole prop yan. Exactly, sabi ni Pia. Which means fabricated ang dokumento. At may nakahanda pang financial access path in case ma-declare si Samara na incapacitated. Napatayo si Marco. Hindi ko pinirmahan yan, pero alam mo ang insurance. Putol ko. Napapikit siya. Iyon na ang sagot. Bakit? Tanong ko. Bakit may insurance na ganyan kalaki sa pangalan ko nang hindi mo man lang sinabi? Proteksyon yon ng negosyo, mahina niyang sabi. Sa negosyo o sa utang mo, hindi na siya sumagot. Doon ko naunawaan ang buong larawan. Hindi man pare-pareho ang degree ng alam nila, pare-pareho silang may bahagi sa pagkaladkad sa akin papunta sa hukay na buhay pa. Si Veronica Greed, si Marco Utang at Kaduwagan, si Jethro Pera, at si Nix Power, the thrill of steering adults with tears and charm, the pleasure of turning me into a story she could monetize. Sa dulo ng mesa, humalakhak si Jethro ng maikli, halatang shocked pero mayabang pa rin. Grabe. Babe, di mo sinabi sa akin na ganito ka hardcore. Shut up, singhal ni Nix. Hindi, astig ka, sabi niya, tapos ngumisi sa mga bisita. Ako nga na boyfriend lang, napaniwala mo. Mabilis akong napatingin sa phone niya. Naka-record, live pala ang gago, at doon ko naisip. Mabuti, kung gusto nilang gawing content ang buhay ko, wala nang mas malinis kaysa ang sarili nilang live ang sisira sa kanila. Jethro, sabi ko, since live ka na rin naman, pakihawak steady. Nagkatinginan ng mga bisita. May ilan nang naglalabas ng sariling phone. Hindi ko sila pinigilan. Sa gabing iyon, mas kailangan ko ng maraming mata kaysa maraming awa. Lumapit si Veronica kay Nix. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nire-record mo ang voice notes natin? Bakit ko sasabihin? Balik niya. You were supposed to be temporary. Bobo. Bobo. Temporary? Natatawang sabi ni Veronica pero nanginginig ang kamay. I covered for you for years. Ayan na naman tayo sa years, inis ni Nix. Lagi mong sinasabi, yan na parang may utang ako sa'yo. Sa tono niya, may kakaibang pamilyar na tigas. Para silang nag-aaway hindi bilang ninang at inaanak, kundi bilang dalawang taong matagal ng pareho ang dumi sa kamay. Napansin din iyon ng ibang tao. Maging si Marco ay napatingin sa kanila, nagdudugtong ng mga piraso. Yes,
Sabi niya, "What does that mean?" "Nothing." Mabilis na sagot ni Veronica. "Then why were you always here?" Singit ng tiyahin ko. "Mas madalas ka pa sa ama. Because someone had to care for the girl." Putok ni Veronica. Someone had to teach her how to survive in a house where her mother only respected obedience and her father only showed up with pasalubong. Nagpantig ang tainga ko, pero hindi ako nagpadala. "Interesting. You taught her survival by teaching her fraud?" "Hindi kayo naiintindihan ang pressure sa batang iyon," sagot ni Veronica. "She was smart enough to see all of you. Smart enough to know na sa bahay na ito, affection is either duty or delay." "Stop making me sound broken," sabi ni Nix. "I did it because I wanted control, not because I'm some wounded child." There. Muli. Walang palusot. Sarili niyang bibig ang humuhukay sa kanya. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Olan. "Police team nearby na, as requested by Ate Pia. I-forward mo lang signal kapag ready na." Ready na ako. Pero hindi pa tapos. Bago dumating ang pulis, sabi ko, "Gusto kong itanong sa inyong lahat, especially sa anak ko, may gusto pa ba kayong sabihin bago maging official ang records?" "Pulis?" Napaatras si Jethro. "Teka, bakit may pulis?" "Wala akong alam dito ha." Mabilis siyang iniwan ng tapang. Ganiyan lagi ang lalaking sanay makisakay lang sa risk ng iba. "Wala kang alam?" I smiled. "Ikaw ang kumakausap sa buyer ng motor shop at Condo Dreams, hindi ba? Ikaw ang may copy ng title photographs. Binigay lang ni Nick sa akin." "Yon," sigaw niya. "Traitor," tili ni Nix. "Ulol," sagot niya. "Ako ang itutulak mo sa kaso." Nagbangayan sila sa harap ng lahat. Parehong kinakagat ang isa't isa para lang makaligtas. Parang mga aso sa palengke na sabay pinakawalan. Nakakahiya, nakakadiri, at higit sa lahat, pamilyar. Kasi ilang buwan nila akong pinipira-piraso ng ganito habang ako ang pinagmumukhang abnormal. "Enough!" sigaw ni Marco. Lahat napahinto. Pinunasan niya ang mukha niya, saka humarap sa akin. "Sam, mali ako. Oo, tinago ko ang utang. Oo, kinausap ko si Veronica tungkol sa options sa property. Pero hindi ko ginusto. Hindi ko gustong saktan ka. Nadala ako." "Nadala?" ulit ko. Madalas talaga mahinahon ang tawag ng mga lalaki sa desisyon nilang manahimik habang may nasasaktan. Napayuko siya. "Sabihin mo sa kanila ang totoo." Sabi ko. Tahimik siya. "Sabihin mo." Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa mga tao sa mesa. "Nagkaroon ako ng malaking utang sa expansion. Nahiya akong sabihin kay Sam dahil matagal na kaming nag-aaway tungkol sa pagpasok sa mas malalaking ventures. Nilapitan ko si Veronica dahil may investors daw siya. Sabi niya kung mako-convince si Sam na i-develop o ibenta ang Antipolo property, mabibigyan ako ng paraan para humabol sa payables." Tumingin siya kay Nix. Noong una, akala ko simple persuasion lang. Family pressure. Hindi ko inakala nalalala sa anonymous posts at gamot. Hindi ko siya iniligtas sa katahimikan. Pagkatapos noon, simple persuasion. Nakakasuya ang phrase kapag galing sa lalaking handang hayaang baliin ang asawa niya basta hindi siya ang unang maputol. "May gusto ka bang idagdag?" tanong ko kay Veronica. Umatras siya ng isang hakbang, pagkatapos ay ngumiti ng ubod ng kaplastikan. "Fine. Gusto ninyo ng totoo?" "Oo. Tinulungan ko si Marco dahil hindi niya kaya." "Oo. Tinuruan ko si Nix kung paano gumamit ng narrative. Kasi yan ang mundo ngayon. Whoever controls the story wins." "At kayo namang lahat, mabilis maniwala basta may luha at soft lighting. Bakit ako lang ang kontrabida? Lahat kayo audience na gutom sa victim. Muntik akong pumalakpak." Sa wakas, narinig din namin ang tunay mong boses. Sa malayo, tumunog ang gate buzzer. Dumating na ang pulis. Hindi dramatic ang pagpasok nila. Walang tumutunog na sirena sa gate, walang slow motion. 2 unipormadong pulis, isang babae at isang lalaki, kasama ang barangay officer na kilala ko.
Ganoon talaga ang totoong gulo dumarating na may clipboard, bodycam at pagod na mukha. Attorney Pia Madrigal? Tanong ng babaeng pulis. Tumayo si Pia. Yes, officer. We are ready to submit digital copies and physical evidence regarding illegal drugging, cyber libel, falsification, attempted coercion, and possible fraud. Namutla si Jethro. Possible lang yan, di ba? Possible? Shut up! Sabi ni Nick sa kanya. Parang gusto kong matawa. Kahit papalubog na sila, inuuna pa rin niyang mag-utos. Kinuha ng pulis ang initial statements. Hindi agad sila nagposas. Hindi ito teleseryeng puro sigaw at sampalan. Pero sapat na ang presensya nila para maagaw ang kontrol sa 3 taong matagal nang sanay manghawak ng kwento. Ma'am Samara, sabi ng babaeng pulis, did you knowingly ingest medication tampered by a household member? Yes. Do you have the samples? Here. Do you have copies of the recordings? Multiple. Did anyone coerce you into signing documents under the belief that you were mentally unstable? Yes. Who presented the documents? I looked at Nick's first. Then, Veronica. Both. Umiling agad si Nix. She's lying. Emotional lang si Mama. Look at her, nanginginig. Ang sarap sana sagutin ng sampal. Pero mas masakit ang malinaw na boses. Nanginginig ako. Sabi ko, dahil tao ako, hindi dahil sinungaling ako. Tahimik ang mga tao. Minsan, sapat iyon para marinig kung sino ang may laman ang salita at sino ang puro effect. Habang kumukuha ng initial inventory si Pia ng ebidensiya, napansin kong unti-unting umaatras si Marco, hindi papunta sa gate, papunta sa driveway side kung nasaan ang kotse niya. Nahuli rin siya ng mata ko at tumigil. Marco, sabi ko, napatingin siya. Wala ka nang mapupuntahan. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat sa mukha niya, hiya o takot. Hindi ako tatakas, sabi niya, pero hindi umusad pabalik. Hindi mo na kailangan, sagot ko. Matagal ka nang wala, hindi siya sumagot. Mas masakit yata iyon kaysa kung minura ko siya. Samantala, si Veronica ay mabilis nang nagre-recover. Ganoon ang mga taong sanay sa reputasyon. Kahit huli, nag-iisip pa rin ng angle. Officer, I'd like to emphasize na concerned citizen lang ako. These files can be manipulated. This is a family dispute. Tumikhim si Olan mula sa likod. Ngayon lang siya lumapit sa liwanag. May chain of custody po yan, from extraction to backup, at may device correlations. Kung gusto nyo ng forensic verification, kaya po. Napatingin si Veronica sa kanya na para bang gusto niya itong lunukin ng buhay. Who are you? Nambisi. Nambisi. Taong hindi mo nabayaran, sagot niya. Napatingin ako sa langit sandali. Minsan, may mga simpleng linyang mas satisfying kaysa 10 talata ng sermon. Inimbitahan ng mga pulis sina Nix at Veronica para sumama sa presinto para sa formal statements. Hindi pa iyon arrest sa lahat ng aspect, pero sapat na para hindi sila makapag-ikot ng malaya. Nagwala si Nix. Mama! Sigaw niya. Biglang bumalik sa bata. You can stop this. Sabihin mo, misunderstanding lang. Please. Ma, please. Hindi ako kumilos. Lumuhod siya sa damuhan, hawak ang pearl dress na ilang oras kanina ay ipinagyayabang niya sa salamin. I'm sorry. Hindi ko alam na aabot dito. I was angry, okay? Angry lang. Hindi galit ang paglalagay ng gamot sa inumin. Sabi ko, plano iyon. I was desperate. Hindi desperation ang paggawa ng insurance path at forged authority. Napasubsob siya sa pag-iyak, pero wala nang humahaplos sa likod niya. Kahit si Marco, nakatayo lang na parang binunutan ng buto. At sa gilid ng lahat, tahimik na nakalive pa rin si Jethro hanggang sa bawiin ng pulis ang phone niya bilang posibleng ebidensiya. Boss, content creator lang ako, garalgal niyang sabi. Congratulations. Sagot ng pulis. May bagong content ka na sa affidavit. Napangiwi ang isa kong pinsan. Ako naman, unang beses sa gabing iyon,
halos huminga ng buo. Akala ko, pagkatapos noon liliwanag na lahat. Hindi pala. Dahil pag-alis ng mga pulis, pag-alis ng mga bisita, paglamig ng pagkain sa mesa, kaming dalawa lang ni Marco ang naiwan sa garden na amoy kandilang paubos at kape nang hindi naiinom. Sam, mahinang sabi niya, I'm sorry. Marami akong pwedeng sabihin. Saan magsisimula? Sa utang? Sa pagkonsinti? Sa pagiging bulag niya sa dahan-dahang pagpatay sa akin? Sa katotohanang mas madali para sa kanya ang magtiwala sa manipulator kaysa sa babaeng 2 dekada niyang kasama. Sa huli, iisa lang ang lumabas. Hindi mo ako ipinagtanggol. Tumulo ang luha niya. Nakita mo. Pinili mo lang na hindi tignan ng mabuti. Napasandal siya sa upuan. Paano ko aayusin to? Umiling ako. Hindi na tayo nasa face ng ayos. Nasa face na tayo ng consequence. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buong buhay may asawa ko, pinatulog ko siya sa guest room hindi dahil galit ako, kundi dahil wala na akong matitirhan sa dibdib ko para sa lalaki niyang dating tahanan ko. Akala ko, tapos na ang pinakamasakit. Hindi pa. Kinabukasan pa lang, kumalat na ang mga clip version ng live ni Jethro. Siyempre hindi buong katotohanan ang unang kakalat. Ang unang lumabas ay ang frame kung saan lumuluhod si Nick sa garden, umiiyak habang ako ay nakatayo lang sa harap niya. Caption ng kung sino-sinong page. Walang pusong ina. Anak lumuhod. Nanay ng lamig. Sumunod ang ibang clips, part ng confession ni Veronica, part ng usapan sa fake guardianship, part ng pag-amin ni Marco sa utang. Ang internet, gaya ng dati, hindi naghihintay ng full context para pumili ng side. May mga nagsabi, dapat pinatawad pa rin niya. Anak niya yan. May mga nagsabi, manipulative si girl. But, where did she learn it? May mga nagsabi rin, bakit kasi may hidden camera sa bahay? Controlling mom vibes. Napangiti ako sa pait. Ganoon talaga. Kahit ilapag mo ang bangkay ng katotohanan sa mesa, may hahanapan pa rin ng anggulo para masisi ang babae. Hindi ako sumagot online. Si Pia ang naglabas ng maikling legal statement that evidence had been turned over, that a formal complaint was being prepared, that unauthorized drugging and falsification were not family misunderstandings. Clean, short, walang iyak, walang hashtag. Samantala, sa bahay, mas tahimik si Marco kaysa dati. Naghahanap siya ng pagkakataong magpakabuti, nagliligpit ng pinggan, tahimik na nagtitimpla ng kape, nag-aalok ihatid ako sa studio, parang takot siyang biglang maglaho ako kapag lumingon siya. Pero hindi ko iyon pagpapatawad. Guilt management iyon. 3 araw matapos ang memorial dinner, dinala sa akin ni Pia ang mas formal na update. May chance na makakuha tayo ng stronger charges kay Veronica at kay Nix, lalo na kung mag-cooperate ang pharmacist at kung matrace ang purchase source ng sedatives. Kay Marco, mas mabigat ang falsification at financial concealment depende sa madadagdag na records. Cooperate ba si Marco? Tanong ko. Half cooperate, sagot niya. Yung klaseng gusto niyang makatulong pero gusto ring makaligtas. Tumawa ako ng maikli. Tama, ang brand. Umupo si Pia sa harap ko sa opisina. Sam, may isa pa. Nag-file si Nix ng online statement through a new account. Hindi pa viral pero umiikot na sa smaller pages. Ipinakita niya ang post. I did wrong things, but I was raised in fear. Walang pangalan ko, pero obvious. Mahabang sulat na parang essay tungkol sa mga high-achieving mothers na unintentionally produce survivalist children. May linyang, when a child grows up needing strategy just to be heard, manipulation becomes language. Napakaganda ng grama, napakalinis, napaka-Veronica ng framing at napaka-Nix ng likot. Hindi ba sila napapagod? Bulong ko, hindi habang may audience. Hindi ko pa rin sinagot. Pero iyon pala ang problema. Akala nina Nix at Veronica, ang pinakamalaking battlefield ay online.
Hindi nila alam na mas mapanganib ang tahimik na paghahanda sa totoong mundo. Mula sa studio ko, nagsimula akong ayusin ang lahat ng matagal ko nang pinabayaan para lang manatiling buo ang bahay. Inilipat ko sa sariling pangalan ko nang mas maayos ang mga supplier contracts. Kinansela ko ang shared financial authorizations. Nagpa-audit ako. Pinalitan ko ang house locks at access codes. Inilipat ko ang mahahalagang titulo at records sa safety deposit box. At higit sa lahat, binuhay ko ang business na halos ginamit nila laban sa akin. Kung dati memorial flowers lang ang tingin sa amin ng tao, pinalawak ko iyon quietly. Corporate tribute setups, remembrance installations for hotels and brands, hospital contracts, private grief rooms for memorial services na hindi mukhang generic. Ironically, habang sinusubukan ng anak ko na gawing kahihiyan ang negosyo ko, doon naman ako mas lalong kinailangan ng merkado kasi hindi lahat ng namatayan gusto ng cheap na plastic sympathy. May mga taong handang magbayad para sa dignidad. Alam ko iyon. Trabaho ko iyon. Habang tumitino ang studio, lalong gumugulo ang kabilang kampo. Una, si Jethro. Tinawagan niya ako mula sa unknown number 11:00 ng gabi. Hindi ko sana sasagutin, pero may kakaibang kutob ako. Tita Sam, bulong niya. Pwede ba tayong mag-usap? Off the record. Nagkamali ka ng simula. Wala kang tita rito. Please naman, I can help. Sa pag-frame, narinig kong huminga siya ng malalim, parang napipilitang maging tao. Look, hindi ko alam na aabot sa droga at legal stuff. Akala ko family drama lang na may property. Si Nix ang nagsabing leverage lang, na pag na-pressure ka, bibigay ka rin. Parang napakabait mo namang side character. Nire-record niya rin ako, sabi niya. Lahat kami nire-record niya. Napaupo ako ng tuwid. Anong ibig mong sabihin? May folder siya. Audio, videos, screenshots. Insurance niya, yon. Against everyone. Against Tita V. Against Tito Marco. Maybe against you too. Hindi na ako nagtaka. Naiinis lang ako na hindi ko naisip agad. Siyempre magtatabi ng bala ang batang iyon. Anong gusto mo kapalit? Tanong ko. Protection. From whom? Natigilan siya. From Nix. Napaangat ang kilay ko. Sa unang beses, may bahid ng totoo sa boses niya. Takot. Hindi sa kaso. Kay Nix mismo. Send me proof, sabi ko. Pag may laman, saka tayo mag-usap. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang screenshots. Hindi ko alam kung matatawa ako o masusuka. May hiwalay na notes si Nix para sa bawat tao, parang campaign manager ng sarili niyang pamilya. Sa ilalim ng pangalan ko, press trigger, guilt over lolo, fear of public shame, negosyo image. Sa ilalim ng pangalan ni Marco, press trigger equals debt, ego, need to appear provider. Sa ilalim ni Veronica, press trigger equals relevance, old obsession, money. Sa ilalim ni Jethro, press trigger equals cash, admiration, fake loyalty. At sa ilalim ng heading na final stage, may linyang, if all else fails, release staircase video plus self-harm claim plus facility admission angle. Once confined, liquidate control. Hindi na ito simpleng pagiging spoiled. Strategy na ito, cold, observant, deliberate. Ang pinakamalungkot, magaling siya. At dahil magaling siya, alam kong hindi pa siya tapos. Tama ako. Pagkalipas ng 1 linggo, may leave si Nix mula sa isang rented condo unit na halatang borrowed lang ang luho. White curtains, ring light, tablang tsokolate sa gilid para mukhang soft at relatable. Naka-plain white dress siya, walang heavy makeup, parang martyr na nagbawas ng filter para mas believable. Hindi ako perfect, sabi niya sa camera, nangingilid ang luha. Pero hindi rin ako halimaw na gustong ipinta ng nanay ko. There are recordings, because I learned early that in my own house, truth had to be stored to survive. Napakagaling ng putang ina. Every sentence may hook, every pause may intent.
Sa comments, may umiiyak para sa kanya. May nagdo-donate. May nagsasabing, "Stay strong, baby girl." May nagsasabing, "Narcissist moms are real." Hindi ko pinanood ang buo. Pero nakita ko ang huli. Iyon ang gustong-gusto niyang gawin, yung huling linyang panggagatong. If something happens to me, may hawak akong files. People will know what kind of person she really is. Threat, wrapped in vulnerability. Classic. Makalipas ang 2 araw, may sumubok pumasok sa studio ko sa madaling araw. Buti na lang may bagong cameras at guard na ako. Hindi nakuha ang safety cabinet, pero nakita sa footage ang hooded figure na halatang lalaki at ang getaway bike na kapareho ng gamit ni Jethro. Nang tawagan ko siya, halos mabasag ang boses niya sa takot. "Hindi ako yon," sabi niya agad. "May mga kaibigan akong humiram ng motor. Stop. Hindi ako naniniwala sa iyo bilang default." Si Nix may idea niyan. Sabi niya baka may docs ka sa studio. "Thanks," sabi ko at ibinaba ko. Pagkatapos noon, hindi na ako naghintay. Inilipat ko ang operation ng studio sa mas secure na warehouse office sa Cainta na matagal ko nang tinitignan. Hindi ako nag-announce. Isang weekend lang, bigla kaming lumipat ng admin files, high-value inventory at client meetings doon. Ang lumang studio, ginawa naming satellite pickup at display area na lang. Noong Lunes, dumating si Nick sa lumang branch na naka-sunglasses at camera crew ng 2 wannabe vloggers. Gusto sana niyang gumawa ng eksenang mother shuts door on daughter, pero ang naabutan niya, isang staff ko na hindi siya kilala ng personal at isang tarp na nagsasabing by appointment only. Gusto kong isiping iyon ang unang beses na naramdaman niyang nauubusan siya ng stage. That same afternoon, umalis si Marco sa bahay. Hindi dramatic, walang maleta sa gate, walang "I'll win you back." Basta pagka-uwi ko, may sulat sa dining table. "Sam, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong humingi ng kahit anong pabor." Nakausap ko na si Pia. "I'm willing to submit full financial disclosure and cooperate sa anumang kailangan. Lilipat muna ako sa apartment malapit sa warehouse site, hindi dahil tumatakas ako, dahil wala akong karapatang manatili rito na parang walang nabasag. I know sorry is too small." Marco, binasa ko yon ng 1 beses, 2 beses, tapos ibinaba ko. Hindi ako umiyak. Nakakapagod na ring umiyak para sa mga taong kaya ka namang panuoring matuyo. Ang mas importante, sa wakas, nagsalita siya sa fax. Nagbigay siya ng listahan ng utang, contacts, policy documents at communications kay Veronica. Sa disclosure na iyon lumabas ang isa pang dumi. Mahigit 1 taon ng palihim na nagbabayad si Veronica ng ilan sa penalties ni Marco kapalit ng future participation sa Antipolo project. Hindi affair ang pinakamasamang nangyari sa pagitan nila. Codependency ng 2 taong parehong takot mapahiya. Ang totoo, sinubukan pala ni Veronica si Marco noon pa, pero hindi niya pinatulan ng tuluyan. Hindi dahil loyal siya sa akin, kundi dahil mas useful sa kanya ang may guilty husband na hawak sa utang kaysa ang boyfriend na madaling mahuli. Mas marumi, mas totoo. Nagkaroon ng preliminary hearing para sa cyber libel at coercion-related complaints. Hindi pa final, pero sapat na para mapilitang humarap si Nix ng walang ring light at walang curated caption. Nandoon siya sa koridor ng Hall of Justice, naka-blazer, buhok na maayos, mukha pa ring pang-ad. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng manipis. "Bagay sa'yo dito," sabi niya. "You always liked formal suffering." Huminto ako sa harap niya. "At ikaw, bagay sa'yo, walang audience." Napatingin siya sa paligid. "Don't be too confident. Hindi ka naman panalo dahil lang nakapagreklamo ka." "Hindi ako naghahabol ng panalo. Naghahabol ako ng hangganan." Tumawa siya. "Same thing." Bago ako makasagot, lumapit si Veronica na may abogado at dark glasses kahit nasa loob. "No direct engagement," sabi ng abogado niya. "Wala akong balak," sagot ko. "Enough na ang ginawa niyo." "Enough." Talango, pero habang dumadaan sila,
Narinig kong bumulong si Veronica kay Nix. Wala kang dapat aminin tungkol sa folder. Napatingin ako. Folder. So totoo nga. May iba pa siyang bala. Kinagabihan, nakatanggap ako ng email mula sa unknown sender. Subject, last chance. Isang video file. Nang buksan ko, lumitaw ang footage sa hagdanan namin na una niyang ipinang-blackmail sa akin yung mukhang tinutulak ko siya. Pero this time, hindi edited ang version. Kita sa unedited angle na siya mismo ang humila sa pulsuhan ko, sa kakusa siyang lumundag ng 2 baitang para magmukhang tinulak. Kita rin na bago iyon, nakaset na ang phone sa plant stand para makakuha ng tamang frame. Kasunod ng file, isang note. Sign settlement. Drop charges. Or everything goes ugly for everyone. Sa dulo ng note, isang smiley face. Nag-init ang tainga ko, hindi dahil takot ako sa video. Dahil kahit nahuli na, kahit may kaso na, kahit nagkakagulo na ang buhay nila, may lakas pa rin siyang maglaro, hindi dahil kailangan. Dahil natutuwa siya. Ipinasa ko agad kay Pia ang file. Hindi na siya tatama, sabi ko. Baka ngayon pa siya mas delikado, sagot niya. Kapag nawawala ang kontrol ng ganitong tao, mas desperado, then I'll end it properly. How? Tumingin ako sa bintana ng opisina ko, sa ilaw ng kainta sa gabi, sa mga truck na dumadaan na walang pakialam sa personal na bangungot ko, publicly, legally, at isang beses lang para wala ng butas. Iyon ang gabi na napagdesisyunan kong hindi sapat ang courtroom paperwork. Kailangan nilang mawalan ng kwentong masusulatan. Kailangan kong kitlin ang mismong platform na pinagmulan ng kapangyarihan nila, ang control nila sa narrative. May isang event na matagal ko nang pinaplano para sa business, isang intimate industry showcase para sa memorial design, grief, hospitality, at ethical service standards. Normally boring pakinggan sa mga taong adik sa iskandalo, pero sa tamang anggulo, pwedeng gawing lugar ng closure. Nasa isang hotel sa Ortigas ang venue, may invited hotel managers, funeral directors, hospital admin reps, a few lifestyle media, at ilang civic groups na interested sa grief support. Walang kinalaman si Nix doon, kaya syempre, siguradong pupunta siya. Naglabas ako ng public invite sa page ng studio, classy at tahimik. Walang banggit sa personal na buhay ko. Walang hidden threat. Pero may isang line na alam kong kakagat sa kanya. A conversation on truth, dignity, and what families do to each other in private. Makalipas ang isang oras, nag-post si Nix ng cryptic story. Hooked. Ayon sa source ni Olan, nag-rent siya ulit ng maliit na team